May mga tao talaga na nagiging masaya kapag nakakapagpahiya sila ng ibang mga tao. Ang pakiramdam kasi nila sa kanilang sarili ay mas mataas sila nang dahil sila ay maraming pera. Hindi man lang nila naiisip na ang bawat tao ay may sariling problema sa buhay na nagpapakahirap magtrabaho para buhayin ang pamilya. Ikaw, naranasan mo na bang ipahiya? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Talagang nagsisikap magtrabaho si Mang Romeo para maging maayos ang buhay ng kanyang pamilya. Bilang isang tindero ng taho, ay napagkakasya niya naman ang kanyang kinikita para sa pangkain nila sa pang-araw-araw. Palaging masakit ang kanyang balikat nang dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Ngunit kahit na ganon, ay patuloy niyang iniikot ang kanilang bayan. Makaubos lamang siya ng kanyang paninda. Mang Romeo, di ba kanina pa po kayong umaga nagtitinda? Magpahinga naman po kayo, lalo na at ngayong araw ay malakas po ang pagbuhos ng ulan. Nag-aalalang sabi ng isang batang pulubi na nagngangalang Carlo. Yun na nga ang problema, iho. Maulan ngayong araw, kaya madalang ang mga tao na bumibili sa akin. Pero teka lang, kumain ka na ba? Gusto mo ba ng taho? Tanong ni Mang Romeo. Sa totoo lang po, ay gutom na po talaga ako. Pero wala po akong pambayad. Tulad nga po ng sabi nyo, malakas ang ulan, kaya hindi po ako nakapanghingi ng barya. Nahihiyang sagot ni Carlo. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng buhay nating mahirap. Sige, bibigyan kita ng libreng taho para mainitan naman ang sikmura mo. Nakangiting sabi ng matanda. Talagang malungkot si Mang Romeo sa araw na ito. Para kasing bumalik lamang ang kanyang puhunan sa haba ng oras na kanyang pagtitinda. Naisip na lamang ng matanda na maswerte pa siya matapos niyang makita si Carlo na sarap sa kanyang ibinigay. Saglit lamang ay naubos na ang ibinigay niyang taho sa batang pulubi. Mang Romeo, maraming salamat po talaga. Wala man po akong pambayad, pero ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng kapalit. Nakangiting sabi ng bata. Isang araw ay napatigil si Mang Romeo sa kanyang pagtitinda nang dahil sa pandemya. Kaya hindi na talaga niya alam pa ang kanyang gagawin para buhayin ang kanyang pamilya. Romeo, paano na yan? Wala na tayong kakainin. Hindi ka naman pwede magtrabaho dahil hindi na pinapayagan ngayon na lumabas ng bahay. Nag-aalalang sabi ni Aling Merlita. Hayaan mo, mahal. Gagawa ako ng paraan. Magtatago ako sa mga nagbabantay sa labas para dumiskarte ng pagkain. Malungkot na sagot ni Mang Romeo. Saglit ay kinuha ng lalaki ang kanyang mga kagamitan sa pagtitinda ng taho. Wala na itong silbi sa kanila dahil bawal na din naman magtinda. Kaya naisip niyang ipalit na lamang ang mga ito sa kaunting pagkain. Pare, palitin mo na lamang to. Kahit 3 bigas lang. Kailangan ko lang talaga dumiskarte para makakain ng aking pamilya. Nagmamakaawang sabi ni Mang Romeo sa kanyang kumpare. Teka, paano ka nakalabas ng bahay? Pero sige, hindi na mahalaga yun. Saglit lang ha, kukuha lang ako ng pagkain sa loob. Marami naman kaming pinamili bago magsimula ang pandemya. Sagot ni Mang Tonyo. Pagkatapos noon ay binigyan siya ng isang sakong bigas ng kanyang kumpare bilang tulong sa kanya. 3 kilo lang ang sabi ko sa'yo, hindi isang sako. Nagkamali ka ata sa pandinig. Paliwanag ni Mang Romeo habang ibinabalik ang isang sakong bigas. Isang sako talaga ang ibibigay ko sa'yo. Huwag kang mag-alala pare, dahil naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng buhay mo. Nawalan ka ng trabaho nang dahil sa pandemya, sagot ni Mang Tonyo. Pagkatapos noon ay agad na nagpaalam si Mang Romeo upang umuwi sa kanilang bahay. Tiyak niya sa kanyang sarili na talagang gutom na ang kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak. Mabuti naman at nakauwi ka na. Gutom na talaga ang ating anak at kanina pa siya iyak ng iyak, sabi ni Aling Merlita. Agad nagluto si Mang Romeo ng kanilang kakainin. Naglagay lamang siya ng kaunting asin sa bigas na may tubig para ito ang magsilbi nilang pagkain. Talagang sobrang lungkot ng isang ama
na makita na ganito ang pinagdadaanan ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga taon ay nakaraos naman sila sa hirap ng buhay dahil sa wakas ay natapos na ang pandemya. Ngunit ang kanyang pinoproblema ay wala na ang kanyang mga kagamitan sa pagtitinda ng taho, kaya kailangan na niya maghanap ng ibang trabaho. Mabuti na lamang at kinuha siya ng kanyang kaibigan bilang isang waiter sa kanyang catering service. Kaso nga lang ay mapapalayo siya sa kanyang pamilya. Merlita, sana maintindihan mo ko. Gagawin ko din naman ang bagay na to para sa inyong dalawa. Ikaw na muna ang bahala magbantay sa ating anak at pangakong palagi ako magpapadala ng pera. Malungkot na sabi ni Mang Romeo. Talagang ayaw niya na mapalayo sa kanyang pamilya dahil may sakit ang kanilang anak sa pag-iisip. 25 taong gulang na ito, ngunit isip bata pa rin at kapag nalungkot ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Naiintindihan ko naman, basta palagi kang mag-iingat at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Palagi ka ding magdasal at humingi ng tulong sa Diyos na samahan ka niya sa pang-araw-araw. Malungkot na sagot ni Aling Merlita. Talagang kailangan niyang kumita ng pera dahil umiinom din ng gamot ang kanyang anak. Kinabukasan ay naghanda na si Mang Romeo para sa kanyang pag-alis. Hindi niya pinapakita sa kanyang asawa na talagang nahihirapan siya sa kanyang gagawin. Nahihirapan siya hindi dahil sa trabaho. Nahihirapan siya nang dahil sa kanyang pag-aalala. Habang naglalakad siya palabas ng kanilang pintuan, ay biglang umiyak ng malakas ang kanilang anak. Hindi naman lumingon si Mang Romeo na para bang wala itong naririnig. Talagang tinitiis niya ang kalungkutan sa mga sandaling ito. Anak naman, magtatrabaho lang si tatay. Uuwi din naman siya dito at ang sabi niya ay ibibili ka daw niya ng laruan. Paliwanag ni Aling Merlita upang ito ay kumalma. Lumipas ang ilang oras ay nakabiyahe na si Mang Romeo at napuntahan na niya ang lugar na kanyang pagtatrabahuhan. Lungkot man ang kanyang nararamdaman ay napalitan naman ito ng kasiyahan dahil alam niya sa kanyang sarili nakikita na ulit siya ng pera. Sa unang araw pa lamang niya sa kanyang trabaho ay marami agad ang kanyang naging kaibigan. Naging maluwag din ang trabaho ni Mang Romeo dahil palagi silang libre sa pagkain tuwing may natitira sa mga ito. Mang Romeo, kumusta naman po ang inyong trabaho? Hindi naman po ba kayo nahihirapan? Tanong ni Angelo na kanyang katrabaho. Hindi ako nahihirapan at sa totoo lang ay masaya ako sa trabahong ito. Ang sarap ng pagkain at marami akong natututunan. Sagot ng matanda. Isang araw ay may kumuha ulit sa kanila at nabalitaan niya na mayaman ang babaeng ito. Kaarawan kasi nito sa isang araw at sila ang kinuha nitong catering service. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Si Ma'am Samantha ang kumuha sa atin? Sa wakas, makikita ko na siya ng personal. Masayang sabi ni Angelo sa kanyang katrabaho. Hindi ko nga rin akalain na tayo ang kukunin niyang catering service. Sa isang araw ay magpapakuha ako ng litrato kasama siya. Kinikilig na sagot ni Jomar. Lumipas ang 2 araw ay ito na ang pinakahihintay ng lahat. Talagang halong saya at kaba ang kanilang nararamdaman dahil isang kilalang tao ang kanilang pagsisilbihan. Mang Romeo, yan po si Miss Samantha. Ang ganda niya talaga, sabi ni Angelo. Pati na rin ang matanda ay namangha sa kanyang nakita. Para bang perpekto ang itsura ng babaeng ito at para bang wala kang makikita na pangit sa kanya. Naku, oo nga, ang ganda pala ni Ma'am Samantha, nakangiting sagot ni Mang Romeo. Si Samantha kasi ay isang kilalang model sa kung ano-anong larangan ng mga produktong pampaganda. Talagang maraming kalalakihan ang nabibighani sa dalaga, ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may taglay itong ugali na hindi maganda. Bago magsimula ang kasiyahan ay tinawag ni Jomar si Angelo para magpapicture kay Ma'am Samantha. Angelo, samahan mo naman ako. Gusto ko kasi magkaroon ng litrato kasama si Ma'am Samantha. Pangungulit na sabi ni Jomar. Sige na nga. Basta pagkatapos kong kunan kayo ng litrato, ay kunan mo din kami ha? Sagot ni Angelo.
Agad silang lumapit sa magandang dalaga upang magsabi kung pwede ba silang magpakuha ng picture. Ma'am Samantha, pwede po ba kami magpakuha ng litrato sa inyo? Kinakabahang tanong ni Jomar. Hay nako, pasensya na, pero wala akong oras sa bagay na yan. Unahin niyo muna ang trabaho niyo dahil hindi ko naman kayo kinuha dito para magpakuha ng litrato. Mataray na sagot ng dalaga. Talagang gulat na gulat si Jomar sa naging reaksyon ni Samantha, kaya nakayuko itong humingi ng paumanhin. Sige po, pasensya na. Babalik na po kami sa trabaho. Nakayukong sabi ni Jomar. Lumipas ang ilang sandali ay hihipan na ni Samantha ang kandila sa kanyang cake. Si Jomar talaga ang magdadala nito. Ngunit sinabihan niya si Mang Romeo na siya na lamang ang gumawa sa bagay na ito. Mang Romeo, pwede po bang kayo na lang ang magdala ng cake kay Ma'am Samantha? Tanong ni Jomar. Bakit naman ako? Di ba gustong gusto mo nga na ikaw ang magdala ng cake sa kanya? Nagtatakang tanong ng matanda. Masama po kasi ang pakiramdam ko, kaya kung pwede ay kayo na lamang po ang gumawa sa bagay na ito. Pagsisinungaling ng binata. Sa totoo lang ay nahihiya si Jomar na muli siyang makita ni Samantha. Baka kasi masira ang araw nito kung muli siyang makita ng dalaga. Maya-maya lamang ay pumunta na si Mang Romeo sa unahan habang dala-dala nito ang cake na may mga kandila. Pumunta na rin sa unahan si Samantha upang hipan ng kandila. May dala-dala itong bote ng alak dahil nagkakasiyahan sila ng kanyang mga kaibigan. Bumilang ang mga tao ng 3 segundo at pagkatapos noon ay hinipan na ng dalaga ang mga kandila. Nagulat na lamang ang lahat nang buhusan nito ng alak ang waiter na matanda. Bakit niya naman yun ginawa sa waiter? Huwag mong sabihin na biro lang sa kanya ang bagay na yun. Nagtatakang tanong ng isang bisita. Kitang-kita naman ng mga tao ang pagkadismaya ni Mang Romeo nang dahil sa ginawa ni Samantha. Para bang pilit ang mga ngiti nito sa kanyang mga labi dahil napahiya ito sa karamihan ng mga tao. Huwag kayong magagalit ha. Biro lang po yun at pwede naman kayong maging masaya. Isipin nyo, sisikat din kayo nang dahil sa aking nagawa. Higit sa lahat ay napasaya natin ang maraming mga tao, sabi ni Samantha kay Mang Romeo. Para sa dalaga ay isang biro lamang ang lahat ng ito, ngunit sa paningin ng iba ay masama ang kanyang ginawa. Talagang napahiya ang waiter at basang-basa ang suot nitong polo shirt dahil inubos ni Samantha ang laman ng isang bote ng alak sa kanya. Sige po, wala pong problema. Babalik na po ako sa aking trabaho. Nakayukong sagot ni Mang Romeo. Sa pagbalik ng matanda ay agad siyang kinausap ng kanyang mga katrabaho. Mang Romeo, okay lang po ba kayo? Pasensya na po kayo. Sa akin po dapat nangyari ang bagay niyan. Nag-aalalang tanong ni Jomar. Sa totoo lang ay nadismaya ako sa kanyang ginawa. Pero hindi naman ako pwedeng magalit dahil baka ako ang maging masama sa paningin ng ibang mga tao. Malungkot na sagot ni Mang Romeo. Para sa matanda ay gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Titiisin niya ang hirap at sakit para lamang kumita siya ng pera. Pero Mang Romeo, hindi naman po tama ang kanyang ginawa. Hindi naman po tayo nagtatrabaho para bastusin at ipahiya ng ibang tao. Sabi ni Angelo kay Mang Romeo. Natapos na lamang ang kasiyahan nang hindi nabibigyan ng hustisya ang ginawa ni Samantha sa matanda. Isang araw ay umuwi naman si Mang Romeo sa kanilang bahay para kumustahin ang kanyang pamilya. Mahal, kumusta naman ang trabaho mo? Tanong ni Aling Merlita. Maganda ang trabaho ko at higit sa lahat ay hindi ako nagugutom. Maraming masasarap na pagkain doon at kahit anong oras ay pwede kaming kumain doon nang walang kahit na anong binabayaran. Pakunwaring masayang sagot ni Mang Romeo. Kinabukasan habang sila ay kumakain ng umagahan ay biglang pumunta sa kanila ang kanilang kapitbahay. Mang Romeo, kung hindi ako nagkakamali ay ikaw itong nasa video. Sikat ka na sa internet dahil binuhusan ka ng alak ng model na si Samantha at talagang maraming tao ang nagalit nang dahil sa ginawa niya sa'yo.
Nagmamadaling sabi ni Aling Marites. Si Samantha naman ay pilit na ipinapaliwanag sa mga tao ang nangyari at sinasabi niya na ang ginawa niyang ito ay isa lamang biro. Ngunit talagang hindi mapigilan ang pagkalat ng kanyang video sa internet at talagang maraming tao ang hindi nagustuhan ng kanyang ginawa sa matandang waiter. Talagang hindi na malaman ng dalaga ang kanyang gagawin kaya naisipan niyang puntahan si Mang Romeo upang humingi ng paumanhin. Gulat na lamang ang matanda nang makita niya si Samantha na nasa tapat ng kanilang pintuan. "Pasensya na po pero maliit lamang po ang aming bahay. Sige po, pasok po kayo sa loob," nahihiyang sabi ni Mang Romeo. Nakita ni Samantha ang estado ng buhay ng matanda. Mahirap lang ito at higit sa lahat ay merong may sakit na anak. Nagtatrabaho ng marangal para buhayin ang kanyang pamilya, kaya sa oras na ito ay lalo pang inatake ng kanyang konsensya si Samantha. "Patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Hindi ko naman po akalain na magiging masama ito sa paningin ng ibang mga tao. Napasobra po ata ako sa aking pagbibiro na nagdulot ng inyong pagkapahiya," nakayukong sabi ng dalaga. "Huwag mo nang isipin yun dahil pinapatawad naman kita. Pero sa susunod ay gusto ko mag-isip ka muna bago mo gawin ang isang bagay dahil baka akala mo sa iyong sarili ay nakakapagpasaya ka ng ibang tao nang dahil sa iyong ginawa. Ngunit hindi na pala ito maganda sa paningin ng iba," paliwanag ni Mang Romeo. Bilang paghingi ng kapatawaran ay binigyan ng pera ni Samantha ang matanda at ipinatingin din ito sa doktor ang kanyang anak na may problema sa pag-iisip. Dinagdagan pa nito ang pera na ibinigay niya kay Mang Romeo para sa mga gamot na kailangan niyang bilhin para sa kanyang anak. "Naku, Ma'am Samantha, sobra-sobra na po ata ang ibinibigay niyo sa amin. Huwag niyo na pong isipin ang nangyari dati dahil napatawad ko na naman po kayo," nahihiyang sabi ni Mang Romeo. Nang dahil doon ay umuwi na si Samantha sa kanilang bahay. Naging maganda na ang pakiramdam nito matapos siyang patawarin ng matandang waiter na nagawa niya ng hindi magandang bagay. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan ng mga tao ang kanyang masamang nagawa. Patuloy siyang binabati ko sa internet at sinasabihan ng masasakit na salita. Nang dahil doon ay talagang nalungkot si Samantha. Maayos na nga sila ni Mang Romeo, ngunit hindi pa rin nabubura sa isipan ng mga tao ang nangyari. "Mami, masama po ba akong tao? At wala po ba akong nagawang kabutihan?" Umiiyak na tanong ni Samantha. "Mabuti kang tao, anak, pero sadyang hindi maganda ang nagawa mong pagbibiro kay Mang Romeo. Maging aral sana sa iyo ang nangyaring ito at sana ay isipin mo muna ng mabuti kung ano ang gagawin mo sa iyong kapwa," paliwanag ng kanyang nanay. Nag-atrasan din ang mayayamang tao na sana ay kukunin siyang model sa kanilang mga produkto. Pati na rin ang iba niyang mga kaibigan ay iniiwasan na siya nang dahil sa kanyang nagawa. Tanging ang kanyang pamilya at ibang kaibigan na lamang ang dinadamayan siya sa oras ng kalungkutan. Isang araw ay si Mang Romeo naman ang pumunta sa kanilang bahay. Patuloy pa rin kasi nilang nababalitaan na marami pa ring tao ang galit kay Samantha. Muli silang kumuha ng video na maayos na silang dalawa at humingi na ng kapatawaran sa matanda si Samantha. Ngunit nang lumipas ang mga araw ay tanging ang paglipas na lamang ng panahon ang makakapagbura sa isipan ng mga tao ng kanyang masamang nagawa. "Maraming salamat po, Mang Romeo, dahil kahit nakagawa po ako ng masama ay pinatawad niyo po ako," naluluhang sabi ni Samantha. Ang lahat naman ng tao ay pwedeng magbago at ang mga masasamang bagay ay nagsisilbing aral na lamang sa ating buhay, nakangiting sagot ng matanda. Sa buhay natin ay talagang nagkakamali ang mga tao. Ang kasabihan nga ay walang tao ang hindi nagkakasala, pero maiiwasan mo naman na hindi gumawa ng masama. Ang bawat tao ay lumalaban sa kanilang buhay para makaahon sa pang-araw-araw. Dapat kang maging mabuting tao sa iyong kapwa at dapat isipin mo muna ang iyong magiging kilos bago mo ito gawin sa iba dahil hindi mo alam ang sitwasyon ng buhay ng ibang tao.
Maaaring marami itong pinagdadaanan sa kanyang buhay at nagtatrabaho ng marangal, mapakain lamang ang kanyang pamilya. Wala tayong karapatan para manghusga at lalong wala tayong karapatan para ipahiya ang iba. Matuto tayong gumalang at magpatawad. Tandaan mo na kahit gaano kadami ang nagawa mong kabutihan, ay pwedeng magbago ang pagtingin sa iyo ng mga tao sa isang pagkakamali mo lamang. Ngunit ang mahalaga ay alam mo sa iyong sarili na ikaw ay nagsisisi at tinatanggap mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkamali. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.